welcome po sa ating YouTube channel again. So, ang ating vlog today ay sasagutin namin yung mga questions nyo na pending. Pending kasi naipon siya ng naipon at ngayon lang kami nagkaroon ng oras. Okay, so simulan natin kay Willie De La Paz 9204. So mahaba po ito mga kabilabs. Siya yung kauna-unahan natin sasagutin. Hi ma'am, sis Emily, pwede mo i-share ano mga requirements ng husband and son mo at magkano ang gastos? Okay, ang requirements po namin, unang-una, syempre, passport. Kung may passport na po kayo, magpapa-schedule po kayo sa BFS Makati for TB test. Kukuha po kayo din ng IOM certificate. IOM, International Organization for Migration. Ang TB test po ay nagkokos ng 3,600 ang isang tao. Bale, kaming dalawa, 7,200. Ang visa po ay 16,000 po ang isa. Bale, 32,000 po kaming dalawa magama. Pamasahe po namin, 110 kaming dalawa, 110K. Travel tax, 3 to 40. NBI, dalawa kami, 500. Police clearance, 400. Bale, total po na nagastos namin, 153,000. Okay, so next naman po, natanong niya ay, need po ba ng show money nila? Pati po ikaw nung pumunta dyan na kailangan ka po ba ng show money? If ever, magkano po kaya? Converted to PHP. Unang sa lahat, mga kabilabs, kami po ay under ng Tier 2 visa or skilled worker or healthcare worker. Kami po na mga healthcare workers ay hindi po kami hinanapan ng bank statement. In short, wala po akong show money. Pastor po ako at ang brother ko ay nandyan sa Leamington. Yung wife niya ay nurse at pareho sila work sa home care. Pinag-aral niya wife ko ng caregiver at nag-take na rin ng IELTS. So dahil dependent ako, after 3 to 6 months daw by God's grace, baka makuha niya ako. Kaya lang, as of now, naghahanap kami or pinaghahanap nila kami ng 130K para sa show money at bayad po yata sa visa. Possible po yun. Depende po kasi yan siguro sa sa situation. Hindi din po ako sure, pero sa pinagdaanan po namin, wala po kaming show money. Baka yung 130K, kasama na din yung pamasahe at yung visa. Baka po. Yung 90K need sa account niya daw 1 month before magpa-visa. Yun po yung bank statement. Kaya po kailangan na nasa bank account niyo yung 90K. Yun, to be sure lang po yun na may pera kayo sa bangko bago umalis. From Jennifer 179603. Next naman po, Miss Engs, price reveal for the rent and how long the contract for house rentals. God bless po. So, ang renta po namin dito ay 1,100 pounds at ang kontrata namin ay 1 year. Sunod naman, So, convert po ba natin sa peso? i-convert na yan ni Camille, yung ating editor. Okay, next naman is Si Precious Moments 8865. Hi Miss M, so happy that you're with your family. Is it also possible your parent can be there? Like petition. pwede ko pong kuhanin ng parents ko as a tourist visa lang po, pero hindi ko sila pwedeng i-petition. Dito po sa UK, ang pwede mo lang i-petition ay ang iyong first family, ang iyong asawa at anak. Kung single ka po, hindi mo pwedeng i-petition ang iyong magulang, ang iyong kapatid, hindi rin pwede. Only your husband and your children. So, sunod naman po natin is from Rosalinda Agunos, 1342. Sabi niya, hello Miss Emily, dala po ng kasiyahan, napaiyak po ako nung niyakap niyo po family niyo. Miss Emily, vlog naman po kayo kung paano process niyo para mapapunta ang family niyo dyan. Thanks po. Okay, so after this topic mga kabilabs, so sinusulat ko na dito, nire-recall ko na lahat ng kanilang pinagdaanan, step by step, kasi ganun ako mag-share ng vlog sa inyo. Kailangan pati yung maliit na detail na i-discuss ko sa inyo. Kaya stay tuned lang po sa ating YouTube channel. I-discuss ko po yan step by step. Si Kian, kung hinahanap nyo po pala, ay nasa school. Kaya dalawa lang po kami na nagsasagot. Pam Peps Competente 4743. Nag-enjoy talaga ako sa vlog mo, Miss Emily. Nakaka-inspire. Sana po, story time naman kung paano at bakit pumunta na dyan yung mag-ama mo. God bless po. Okay, so ang hinahanap mo ay story time. So, mahaba to. At medyo may kadramahan siguro ito. So, i-take note ko to and ipa-flash ko na lang sa screen. Shoutout ko na rin pangalan mo next time. Galing mong pumili, Miss Ems. Thank you sa mga nakaka-inspire na vlogs. Prep naman next on how you got your family. From Mariang Taga Bukid. Okay, noted. Next, natin yung topic.
From Nicole Garcia, 8918. Kapag po ba kinuha nyo dyan yung asawa at anak nyo, need din nila mag-take ng IELTS exam? Sana po mapansin. Thank you and God bless po. I'm always watching po sa channel nyo. Ang mga nangailangan lang po ng IELTS exam is kami mga main applicant. Tapos, kayo ba ay nag-IELTS exam? Hindi. So, kami lang po ng mga main applicants. Sila lang naghihirap. From Asuncion Espinosa, 8922. Hi, Miss Emily. Paano napapunta mo agad ang mag-ama mo? Paano apply mo sa kanila? Petition? Marami nagtataka sa inyo bakit nakuha ko na raw sila agad-agad. So, yun. Itatakal natin yan next time, mga kabilabs. Ang magiging title natin is step-by-step procedure kung paano ko nakuha yung mag-ama ko at magkano na gastos. Petition, yes. As petition po sila. From Ice Villar Mia 4324. Hello Miss Emily, how much po gastos niyo lahat po sa pagkuha ng family mo at DIY po ba o agency? Magkano nagastos natin ba? DIY po kami mag-amang nag-asikaso ng aming requirements. 153,000. Bilang vlogger po ako, syempre pag vlogger ka, aware ka na marami nagbablog kung paano. Kahit na anong mga gusto nyong malaman, nasa YouTube po lahat yan. So bago ko sila kinuha, nag-search na talaga ako sa YouTube. DIY lang po kasi sayang yung bayad sa agency. Kaya-kaya naman mag-DIY. DIY lang sila. Galing ni Lord. From user WK4in7HT9K. Miss Emily, kapag kunin mo ang family, need di po ba nila mag-IELTS? No po. So, nasagot na natin yan kanina. From Zia Carla Rudare 2546. Hi po, pwede po magtanong, magkano po ba dapat nasa bank na pera para madala family dyan sa UK? So, napakahirap to mga kabilabs. Sa totoo lang, mahirap talaga itong sagutin. Ibang tanong. Magko-compete pa ako mga kabilabs. Kukumpitin ko pa muna. Hindi ako ready dito. Okay, so sasagutin ko na rin mga kabilabs. Ang tinatanong niya siguro show money. So, wala pong show money ang mag-ama. Kaya, madali ko lang sila nakuha. Para sa akin, napakadali ko lang sila nakuha. Kasi yung requirement, halos meron na ako lahat. Ang kinuha lang nila outside is yung TB test, yung visa, yung pamasahe, yun lang. Advice lang, huwag yun ang papalakad. Mas makakamura kayo kung kayo mismong, gaya nung ticket namin, si Miss Emily ang book ng ticket namin. Dumaan pa kayo ng agency, doble siguro, baka triple pa ang mahal. From Normie Osorio 7088. Hi Miss Emily, I always watch your vlog. Ask ko lang po, ano po ginamit nila na visa papunta po Ito sa UK. and anong mga documents and how much po for all. Dependent visa po sila, under ko sila, and Dependent husband, anong ikiyan? dependent child. Yun ang visa nila, dependent. Ano mga documents and how much po for all. So, next vlog po natin yan. Kasi ano yan kung ngayon ko itatakil mga kabilabs, 1 oras ang ating... Combine documents namin mag-ama at saka document ni Miss Emily. Pero huwag kayong mag-alala kasi sunod na yan mga kabilabs. Okay, pang Venus Licarmona 1264. Hello ma'am, hope mag-vlog din po kayo step by step process how to bring family to UK. So happy for you. Okay po, thank you. So susunod na po yan. Okay, from Maid 522. Hi, Miss Emily. Ikaw po nag-apply ng visa na mag-ama mo. Naghahanap kasi ng agency makapag-apply ng working visa papunta na UK. Okay. Ako lang po, DIY lang po ang aming proseso. Hindi po kami dumaan ng kahit na anong agency. Okay, so next naman po mga kabilabs is from Jello Jamali Penalo sa 6595. Magkano po rent nyo at saan nyo po nahanap ang house nyo? Preferred ko po ang bungalow with garden. Magkano rent? 1,100 po. Paano nahanap ang house nyo? Right move application po. Kapag ka bungalow kasi with garden, asahan mo kulang pa yung sinasahod ko. So I prepared na flat muna kasi 1,100 ang bayad dito and ang sinasahod ko lang ay, to be honest, nagre-range lang po yung sahod ko ng from 1,500 to 1,600. Ang aming rent dito ay 1,100. Aside from that, marami pang mga gastusin. Kaya hindi talaga kakayanin as a caregiver dito sa UK na magbobonggalo ka with garden pa. Hello? A few minutes later. Okay, hi kabilab. So, lumipat po tayo dito. Gawa ng naistorbo tayo ng kaunti. Meron tumawag. And, yan, paggabi na. So, sunod po natin sasagutin ay from Rose Rodriguez, 7865. Sabi niya, Ma'am Ems, nabili niyo na ba ang house na yan? Di ba ang laki ng advance and deposit mo doon sa inalisan nyo? Sabi mo nga, 6 months ang hinihinging advance. Paano yun, nabawi nyo ba? Okay.
Unang-una, hindi ko po kayang bumili ng bahay dito sa UK kasi kung bibili ka ng bahay dito, milyon. Saan ako kukuha ng milyones? Bago ako pumunta dito, nagbayad ako ng placement fee, bago ko nakuha ang mag-ama, ang laki ng gastos ko. Magkano lang sahod ko dito. So, yung marami kasi nagsasabi din na, nabili na ba yan? Nabili mo na ba yung bahay? Imposible. That's impossible dream. Wala tayong malaking pera. Di ba ang laki ng advance and deposit? Thanks God kasi po dito, wala po siyang advance. Dito. Wala silang hiningin advance as long as meron kang guarantor. So, siguro, igagawan din natin yan ng vlog para mas ma-enlighten at para mas detailed. Napakaganda ng UK, mga kabilabs. Wala akong masasabi dyan. Pero napakahigpit. Sobrang higpit nila sa bahay. From John IG5JI, hello madam, ask ko lang, kung single ka at plan mo kunin ng mother at father mo, posible po ba? Impossible. May dalawang sibling pong may iwan sa Pinas. May nabasa po kasi ako na hindi pwede dalhin, hindi daw considered immediate family members ang parents. At di rin pwede unless walang may iwan na mag-aalaga sa kanila sa Pinas. Thank you, madam. Okay, so gusto kong i-clarify nga pala to. Hindi natin immediate family ang parents natin. Pero once na napatunayan mo yan, na wala na mag-aalaga sa magulang mo, at ikaw lang yung talagang nag-iisa niyang anak, na pwedeng mag-alaga sa kanya, that's the only reason na pwede kang ma-aproban. Pero may mga group kami kasi dito mga kabilabs ng mga Filipino community. Base sa mga nababasa ko, napaka-imposible mangyari daw yon na mapipetition mo yung magulang mo and dadaan ka talaga sa butas ng karayom and gagastos ka talaga. And in the end, hindi rin ma-aproban. So yun po, very sad. Ang mangyayari lang po is tourist lang po sila dito. Hindi mo sila pwedeng i-petition kahit ikaw ay single. Okay, so ituloy po natin yung ating topic kanina. Ako po ay galing Israel, pero hindi pa ako nahirapan mag-cross country. Yung mga immigration naman daw like interview sa immigration, gawa ka po ng video. Marami na po ako nagawang video kasi malimit po ako mag-travel. Kung mapapansin nyo po yung vlog ko, lagi po ako nasa Europe. Nakailang beses na po ako uwi ng Pilipinas. So, laking hilig ko po yun na mag-detail talaga ng aking mga ganap sa buhay. So, yun, makikita nyo doon kung ano ba yung tinatanong sa akin ng mga immigration. Pero so far, sa lahat naman ng pinadaanan ko, hindi naman sila mahigpit. As in, tatanungin lang kung ano yung purpose mo at yung kung anong klaseng visa yung meron ka. And then, that's it. Tapos na. Kung magdala ka lang po ng mga supporting documents talaga. Yun. From Annette Meneses 6317, hi to your blog and subscriber. Nice app. For me, TV can be mounted or installed sa wall on top of fireplace. Mantel, as you can see, on HGTV channel dito sa US, less space. No need of TV stand. You are amazing, Emily. Cheers from Vegas, USA. So, isa po yun sa pangit dito sa UK, mga kabilabs. Hindi po kami allowed na magpukpok, maghang, any na makaka-damage. Kasi nga, nagre-rent lang po kami. Kung bahay po namin ito, possible po na nakahang ang aming television. Pero nagre-rent lang po kasi kami. So, yun. Hindi po kami pwedeng magpukpok dito. From Rosalie Benting 3178, hello Miss Emily, maglalagay po ba kayo ng mga halaman sa garden nyo or mga tables and chairs pang tambay sa labas po ng bahay nyo? Okay, good question. Hindi po pwede. Hindi kami allowed. Ganun kasi pag nagre-rent ka, maraming sa contract nyo ang bawal. Nakalagay naman dun eh. Hindi namin kasama yung may-ari ng bahay, pero meron parang kanang kamay na mag-check. Hindi rin kami pwedeng magsampay sa labas. Hindi rin kami pwedeng tumambay doon na maglalagay ng table. Bawal. Pwede siguro, yun, sakit lang, nandun lang, papahangin. Oo, pwede. Dalhin nyo. Halimbawa, yung meron kayo sa loob, dadalhin nyo sa labas. Pero yung mag-i-stay doon, hindi po pwede. Pasok nyo, dalan nyo yung upuan. Hello, Miss Emily, hindi po ba delikado sa mga bintana nyo? Super open? Baka pwedeng lagyan ng kahit lace na curtain para hindi masyado isip ang loob ng bahay. From Rosalie Benting. Okay po. Noted po. Pero as naman dito, nabubukas lang kami ng bintana kapag nandito kami sa loob. May mga bakal po siya. Hindi pag nakabukas daw. Kapag nakabukas. Hindi kami nagbubukas ng halimbawa, wala kami dito sa sala. Dapat nandito kami bago namin siya buksan. 9482. Dumaan ka lang sa YouTube ko. Pinanood ko isang vlog mo
After nun, inaabangan na kita palagi. Nakaka-inspire po kayo. Ang galing nyo. Sana mabigyan din ako ng swerte nyo, Miss Emily. Ingat po kayo lagi ng family mo. Question ko po is, kung dyan na po ang mag-ama mo titira o mag-aaral din dyan si Kian, paano na po yung bahay nyo dito at yung business po? Thank you po. So, speaking of bahay at business, ang dami pong nag-comment about this. So, ikaw sumagot, be? For good na ba kayo dito? Dito na ba kayo titira? Yeah, in God's will sana. Tapos yung bahay namin, naiwan yung nanay at tatay ko. Pero sinasamahan naman siya ng mga pamangkin ko. Minsan, ipag, kapatid, ganun. Ang bahay naman namin, isang compound kami. Yung mga kapatid ko lalaki, kapitbahay ko rin lang. Kaya mabibisita na lang yung magulang namin. Anytime. Tapos yung business, nakakaiyak man. Masakit din sa, kasi almost 7 years ko rin siya nahawakan. Yung business po namin, water station, binenta po namin sa pamangkin ko. Okay, so idagdag ko lang po, kaya binenta namin yung business kasi ang hirap, halimbawa nandito ka na sa ibang bansa, tapos sasabihin mo, may mga tao ka sa Pinas, ito, deliveran yun. Nag-text to, deliveran nyo. Mahirap kasi yung ganun. Yung focus mo, instead na nandito na yung isip mo nasa Pilipinas pa. Okay, sana kung dito ay bakasyon ka lang. Dito na sila for good, kasama ko. So, yun, we decided na ibenta na yun para wala na kaming isipin. Masakit man kasi syempre, yun yung kauna-unahan naming business, tsaka hindi naman biro yung naging puhunan namin doon. Tsaka syempre, yung pangalan namin nakasalalay doon. Kasi syempre, napamahal na rin yung mga customer. Oo. So, mahirap din. Maraming naging kaibigan dahil sa water station. Pero kailangan talaga mag-move on. Kaya binenta na namin para makapag-move on na rin si Mister sa magiging trabaho niya dito. Para makapag-focus ako dito. Anong status niyo dyan bawat isa sa UK? So, ako po ay skilled worker. Yun po ang aking visa. Under Tier 2. Yun po yung pangalan ng aming visa. Tier 2. Kami ng anak ko, dependent. Dependent visa. Under ko sila. Working visa or immigrant to UK citizen na. Tama, ganun. Okay, ganito kasi ang proseso dito. Ang contract ko po dito, to be honest, ay 3 years. Kung di nyo pa po napapanood yung aking magkano ang sahod ko dito sa UK, nabanggit ko po doon, 3 years po yung contract ko sa aking company. Then, after nun, pagka naka 5 years ka na, mag-a-apply ka na sa ILR or yung kumbaga sa US, yung magiging permanent ka na. ILR ang tawag namin dito or indefinite leave to remain. Para mag-stay ka pa dito, kailangan mo mag-apply. So, medyo mahal yun. Kaya kailangan paghandaan din. Plan nyo sa house nyo dito sa Pinas. Okay, nasagot na natin yan. Anong plan? To be honest, ayaw ni husband, pero yun yung pinaplano ko at yun ang suggestion ko. Plano kong gawin doon ay Airbnb. Kasi pag Airbnb, hindi maluluma ang bahay. Kumbaga, mag-generate pa rin siya ng income. Kasi ang hirap naman ng nakatenga lang. Siyempre, yung gastusin kasi namin dito, continuous. Tapos, ang pumapasok na pera ay minimal lang. Hirap talaga. Pinag-iisipan ko na ipaupahan yon kasi malapit kami sa Tagaytay. Airbnb lang. Hindi namin iniisip na iparenta. Pwede namin iparent sana sa family, pero mas maganda Airbnb or gawin din nating events place. Kasi yung harapan namin medyo okay kasi siya. Laging hinihiram yung harapan namin as events place. Doon ginaganap yung birthday-han, binyagan, graduation. And yung nakabili kasi ng aming water station ay pamangkin ni husband. So, ang plano doon, ililipat sa kanila kasi kapitbahay lang naman yung nakabili. So, yung harapan talagang magkakaroon niya ng space talaga. So, yun yung mga plano sa bahay. So, hindi naman matitenga. Although, nalulungkot din ako kasi pinaghirapan ko rin yun, yung bahay na yun. From Loli Joyce Domingo 3459. Hi, Ems. Natutuwa ako sa kalagayan mo ngayon. Yung pagdating mo dyan, naghanap ka talaga ng church at nakuha mo na family mo at kasama mo na lagi sa vlog. Nakakatuwa. Ang gusto ko i-ask, ano ang naging pathway mo papunta dyan at papaano at early time, nakuha mo agad sila. So, di po ba, caregiver po ako sa Israel. So, yun ang ginamit kong pathway para makapunta dito kasi nag-open ang UK na aside sa nurses, dati po kasi talaga UK, more on sa nurses lang talaga sila nag-accept. Nagkakaroon ng job order. Pero yun, thanks God. Kasi, talaga to ito yung bucket list ko talaga napuntahan, ang UK. Pangarap kong puntahan talaga to. And nag-open. So yun, thanks God.
So, yun yung naging pathway natin. Ginamit natin yung trabaho natin sa Israel na 8 years po tayo doon. Sobrang laking tulong niya yun. Kasi dito, ino-honor nila yung experience. Doon sa trabaho ko, parang pagka tinitirit ka nila na parang marami ka ng alam. Kasi alam nila, nagaling ka na ng ibang bansa at 8 taon mo na siyang trabaho. Kasi nung dumating kami, parang hindi kami tinuruan ng ganito, ganyan. Wala. Parang ina-expect na nila na marunong ka na talaga. Pero syempre, kapag bago ka sa isang ibang rules yun eh. Bawat company, iba-ibang SOP. Tsaka syempre, yung culture, iba din yung culture dito eh. May mga culture na, alam nyo ba dito, bawal maglagay ng camera. Pinagbabawal yun sa rights nila. Napaka-importante dito yung privacy ng mga pasyente. Sa Israel kasi, kung gusto ng mga pamilya na lagyan kami ng camera, nilalagyan kami. Gustuhin man namin o hindi. Paano at early time, nakuha mo na agad sila? To be honest, mga kabilabs, pagdating mo dito, pwede mo na sila makuha agad-agad or pwede mo nga silang kasabay. Pero maraming maraming dapat i-consider. Number 1 dyan is pera. Kaya mo na ba silang buhayin? So, may iba-vlog din natin yan. Kaya stay tuned lang po mga kabilabs. And by the way, kung bago ka lang po sa ating YouTube channel at hindi ka pa po naka-subscribe, make sure po na naka-ring yung notification bell para ma-update ka po or ma-notify ka po every time na meron tayong bagong upload. I-share po natin yan lahat. And ang pathway nila? So, ang pathway nila is as my dependent. Dependent ko sila. Kaya sila, napakadali lang. Nung wala ka pa dyan, may napanood akong vlog regarding sa mga care homes na pwede mag-sponsor as long as may IELTS ka and agencies na may kumukuha ng caregivers. What do you think? Meron din ako napapanood ng mga vloggers. Pinoy in UK yata, nagbibigay sila ng mga list of agencies. Yeah, possible po yun. Kasi yung mga iba, direct hire po sila eh. Hindi sila, yung iba direct hire, hindi na sila dumadaan ng agencies. Bilang bago pa lang ako dito, wala po akong idea. So, make sure na yun na lang i-follow nyo yung mga mas expert sa akin. Yung mga matagal na dito. Wala siyang pangalan mga kabilabs. Hindi na screenshot. Hi Miss Emily, waiting for your vlog kung paano mo nadala family mo sa UK. Ever since nagkaroon ng employer si Habi ko, pinanood na kita kasi very helpful niya sa amin. Looking forward to more helpful and informative vlogs. So parating din pala siya dito. Okay, so na yan? Next topic po yan mga kabilabs. Nililista ko muna kasi gusto ko detailed kapag gumawa ko ng ganun. Yung step by step na topic, para sa akin yun yung madugong topic. Kasi kailangan detailed kasi yun eh. Hahanapin ko yung mga pinagdaan nila, yung mga email, hanapin ko pa. HM po, binudget nyo para makuha ang family. And how long po ang naging preparation? Oh, good. Good question from Joanna Francisco. So, yung kanina sinabi mo ba yung magkano? 153,000. Pero, baka dadagdagan ko pa yan. Kasi yung ginawa niya, parang yung madalian lang yun. And how long ang naging preparation? Matagal ng 2 months. 1.5. Wala pa eh. 1.5. Mahigit 1 buwan lang. KCB Blogs 9389. Hello, I'm your silent follower since you're in Israel. Asa na ako if magkano lahat na gastos nyo from processing na mag-ama mo sa Pinas, going to UK at budget nyo sa new house and all. Thanks. Okay, to follow na po yan. From Erica Luis, 23, congrats po sa new house nyo. Gusto ko lang po sana i-ask about sa house nyo po. Now, nag-deposit po ba kayo ng 6 months in advance? So, nasagot ko na po yung kanina, hindi po. And for bringing your dependents po, dapat po ba magpaalam sa employer mo? Yeah, kailangan po magpaalam. Kasi, not necessarily, pero in my case, pinagpaalam ko. Gusto ko kasi updated sila. Lagi po ako nag-watch ng vlogs nyo kasi informative. Thanks po for sharing your UK life sa mga viewers mo and more power. From Cora Albano, 3635, posible ba na makuha mo family of 2 kids in 3 months time sa salary ng caregiver? Paalis pa lang kasi ako and you really inspire me sa mga vlogs mo. Keep it up. Thanks and God bless. Kailangan po may ipon ka. Kasi kung aasa ka lang sa sahod mo as a carer, imposible po. Hindi ka po makakasurvive. Siguro, million din ang puhunan ko dito bago makapagsimula. To be honest. Bago kami nakasettled ngayon. Okay, tapos na po mga kabilabs. Thank you for watching po. And hindi na po namin to pahabaan kasi baka 1 oras na po ito. We hope na nasagot namin lahat. And see you again on our next vlog. Bye! Bye. God bless. Thank you po. Do
it was bound to happen, 'cause your heart is caving in. So why you bother? This is not